Hola, mi amigo, mi amiga. Charot lang. Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo na naman ako, ang inyong nag-iisang Mama Mia, para sa panibagong kwento na isi-share ko sa inyo sa araw na ito. Doon nga pala sa mga nagtataka kung bakit wala pa tayong video at puro picture lamang yung nakikita ninyo. Nako, sorry po talaga. At meron tayong mga konti lang naman na mga renovations na ginagawa dito sa ating munting studio. Konti lang siya, pero matagal siyang matapos dahil alam niyo na, nag-DIY lang naman kami. Kaya ayun. Pero rest assured naman na kahit wala yung aking video, makikita nyo pa rin ang pagmumukha ko dyan. Yun nga lang, yan ay mga 5 years ago na mga pictures. Yun pang hindi pa nauuso ang extra rice sa akin. Charot lang. By the way, maraming salamat dun sa mga hindi pa rin tayo iniiwan at lagi pa rin nakasubscribe at pag-antay sa atin araw-araw ng panibagong uploads. Maraming salamat sa inyo. Hello ako sa ating mga suki na nakikinig dyan. Hi kay Angelina Kapungkol, Evie Mendez Balia. Maraming salamat kay Princess Rizalyn Alaba. Maraming thank you din Lakwatcha 7760. Eric Amontes, maraming salamat from UAE. Chazi Chai, Melcy Capistrano, thank you so much sa iyong pakikinig. Hi din kay Junie Marie, listening from Texas. Maraming salamat sa iyo. Jeya Dayagan, maraming salamat. Jean 8864 from Iligan City. Raymond Soreta, thank you so much sa pakikinig. Christina Sison, Jude Simple, Josephina, hi! Nabati din kita ulit. Hi kay Rosana Crisostomo, Daryl Mendez, maraming salamat. Hello rin kay Elizabeth Lagunday, kay Yen Torrijidor, Nora Barido Hamandre, maraming thank you sa mga OFWs natin dyan sa may Middle East. Naku, Middle East. Maraming salamat. Huwag na nating patagalin. Atin na pong dugtungan at tapusin. Yes, finale. Part 2 and finale in 1 ito ng kwento ni Myra. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Matapos ang halos 4 na round ng pag-aangkla ni Alejandro sa akin, ay tuluyan na ngang nawala ang kalasingan ko, Mama Mia. Dali-dali siyang nagbihis at pagkatapos tinignan ako. Babalik ako dito bukas. Mamaya pala kasi madaling araw na pala ngayon. Huwag kang aalis ha. Oo, sige na. Lumabas ka na doon at baka magtaka na sina mama at papa kung bakit ang tagal-tagal mong lumabas dito. Baka isipin may ginagawa tayong milagro. Talaga namang may ginagawa tayong milagro dito sa loob Sabi niya habang ngumingiti. Tumahimik ka na nga, lumabas ka na doon. Sige, basta babalik ako Sabi niya sabay halik sa aking mga labi. Ang sweet naman ng Alejandro ko. Ilang sandali pa ay tumayo ako, Mama Mia. Siyempre medyo nahihirapan akong tumayo nung mga panahon na yun kasi first time ko nga naggalawin at si Alejandro pa talaga na totoo naman talagang Dax, Mama Mia. Totoo yung una kong akala na Dax nga siya. Nung makarating na ako sa banyo sa wakas, matapos ang paika-ika kong paglalakad, ay agad akong nag-shower. Kasi parang amoy Alejandro ako nung mga panahon na yun Pero imbis na matutulog na sana ako, ay biglang pumasok ang mama ko sa kwarto ko. Myra, kumusta kayong dalawa ni Alejandro? Ha? Bakit mo kami kinukumusta, ma? Ano? May aantayin na ba kami ng papa mo pagkatapos ng 9 na buwan? Mama, anong nangyayari sa'yo? Ako! Ikaw talaga, Myra. Piling dalaga ka, ha? Matanda ka na, Myra. Kaya hindi ka na namin pakikialaman. Ang gusto nga namin mag-asawa ka na para umalis ka na dito sa bahay Kaysa naman maging matandang dalaga ka
Katulad ng iba mong mga tiyahin. Hindi mo ba narinig yung advice ng tiyahin mo dati na huwag kang magpakatandang dalaga, ha? Mama, alam mo, grabe ka talaga. Yung ibang mga ina, kahit nga nahihirapan ng bumuhay ng anak, gustong-gusto pa rin nakakasama ang anak sa bahay. Ikaw dyan halos pabuntisan mo na ako kay Alejandro para lang umalis ako dito. Ewan ko sa'yo, Myra. Basta, etong tatandaan mo. Lumayas ka dito kapag wala kang maibibigay na apo sa akin. At kung si Alejandro man talaga ang makakatuluyan mo, naku, hindi ka nalugi. Kapitan ng barko, anak, sigurado na ang future mo dyan. At mukha naman talagang matino yung batang yon. Alam mo ba na gusto namin siya ni papa mo para sa'yo? Ang OA mo naman, ma. Sabi ko, pero deep inside ay kinikilig na ako nung mga time na ito, Mama Mia. Gustong-gusto ko naman na kahit wala pa nga kaming relasyon ay botong-boto na ang mga magulang ko kay Alejandro. Nako, ganyan-ganyan ka pero kinikilig ka naman, hindi ba? Kung ako sa'yo, Myra, ayus-ayusin mo na yan, ha? Siguraduhin mo lang na sa susunod na buwan, hindi ka na virgin kung umuwi ka dito, ha? Umalis ka, para naman magkaroon ako ng apo. Yak, Mama! Bakit parang binubugaw mo na ako na anak mo? Hoy, Myra, tumatanda ka na. Malapit ka nang lumagpas sa kalendaryo. Anong tingin mo sa sarili mo? Teenager ka pa rin? Dati naman hindi ka namin pinagbabawalang mag-boyfriend, di ba? Kasi nga, ayaw naming matulad ka sa mga tiyahin mo na tumatandang mag-isa. Mama, kung ano mang maging desisyon ko sa buhay ko, pwede bang pakisupport na lang? Huwag yung palalayasin mo ko kapag hindi kita mabigyan ng apo. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay natuwa ako sa mga pinagsasasabi ng nanay ko. Ibig sabihin, kung mabuntis man ako ni Alejandro, at least hindi ako itatakwil ng sarili kong mga magulang. Pagkatapos naming mag-usap ni Mama ay para talaga akong mas lalong nawalan ng amats ng alak na ininom ko. Okay lang pala kasi okay lang kay Mama ang lahat. Siguro nga, baka narinig pa kami ni Mama kanina Kasi itong kama ko, tumutunog na kapag may galaw ng galaw sa ibabaw. Todo bigay pa naman kaming dalawa ni Alejandro kanina. Well, kaya siguro hindi kami kinatok ni Mama nung hindi pa umaalis si Alejandro kahit gabing-gabi na dahil gusto pala nila na magkaapo na sila. Eto talagang mga magulang ko, napaka-unconventional ng mga pag-iisip. Sa mga nagulat tungkol sa attitude ng mama ko, ganun lang talaga siya, Mama Mia. Ganun lang talaga ang mga magulang ko. Masyadong open-minded. Ang totoo niyan ay medyo naaaliw na nga ako dahil sila pa itong namimressure sa akin para raw mag-asawa na. Kung ayaw ko naman daw mag-asawa, pwede naman daw akong magpabuntis sa isang lalaki para magkaroon lamang ako ng anak. Ang gusto lang daw talaga nila ay magkaroon ng apo. Bonus na lang daw kung may ama yung magiging apo nila. O diba? Hindi ka ba mataranta sa mga pag-iisip nila? Sabi nga ng mga magulang ko, wala naman daw problema kung hindi ako panagutan ng magiging ama ng anak ko. Tutulungan naman daw nila akong mag-alaga dito. Natulog ako ng may ngiti sa mga labi ko. Nagising na lamang ako, Mama Mia, dahil nagulat ako dahil nasa loob na ng kwarto ko si Alejandro. Binuksan at tinitignan na kung anong laman ng bag ko. Tinitignan din niya yung iba ko pang mga gamit na para bang ini-inspection niya. Uy, anong ginagawa mo dyan? Tanong ko. Wala. Tinitignan ko baka may makita akong ebidensya dito. Ebidensya? Ebidensya saan? Ebidensya na nangaliwa ka habang nasa barko ko. Ewan ko sa'yo. Bakit nandito ka nga sa loob ng kwarto ko? Oh, sa sala mo ba ako gustong mag-antay?
Nagtanong ako sa mama mo kung nasan ka. Sabi niya, nasa loob ka raw ng kwarto mo. Pasukin na lang daw kita dito. Baka daw, kinuha ka na ng engkanto dahil kanina ka pa raw hindi nagigising habang ginigising ka nila para kumain eh. Naniwala ka naman. Masunurin kaya ako, sabi niya. Ikaw talaga, Alejandro, umuwi ka nga dun sa inyo. Wag nga akong pinagtitripan mo. Sabi ko na binibiro lamang siya. Bakit pinapaalis mo na ako? Ikaw talaga yung bibig mo, Myra, ha? Ayusin mo na nga. Yang bibig mo nakaka-offend. Lalo na kapag bumubo ka ng walang preno eh. Bakit ka nangingialam? Sa bibig ko to. Wala kang pakialam dahil akin to. Ikaw na yan kaya hindi na ako lalaban. Ganyan, dapat ganyan ka, Alejandro. Para naman magkaintindihan tayong dalawa. Biro ko pa sa kanya. Magbihis ka na dyan at aalis tayo. Aalis? Bakit ang aga? Maaga para mas marami tayong magawa. Sabi naman niya sabay tawa. Yung mukha mo, gwapo ba? Alam ko yan, matagal na. Ewan ko, Mama Mia, napakarami niyang sagot sa bawat ibabato kong salita sa kanya. Kaya hindi na lang din ako pumatol sa kanya. Dahil baka kung ano pang masabi ko, napakamatampuhin pa naman ito. Napakabalat sibuyas at mabilis lang talagang magbago ang mood. Mabilis ma-offend kahit joke lang. Kaya ayun, nagbihis ako. Nag-short lamang ako. Pagkatapos ay nagsuot ako ng crop top and then nagsuot din ako ng jacket na malaki sa akin. Na halos natatabunan na ang suot kong short. Paglabas ko ay titig na titig si Alejandro sa ayos ko. Oh, bakit ka nakatitig dyan? Ang ganda ko, no? Sabi ko sabay tawa. Tinitignan ko, ano ba yung suot mo? Bakit? Okay naman ah. Okay. Okay mong mata mo? Okay mong mukha mo? Nag-short ka ba o wala? May short ako. Alangan namang magpanty lang ako. Nalalabas dito sa bahay, di ba? Sabi ko sabay tawa. Magbihis ka doon. OA ka? Ganito naman talaga akong manamit. Magbihis ka nga, sabi niya. Kung gusto mo, Alejandro, umalis ka mag-isa mo. Ikaw na lang umalis kung pagbibihisan mo ko. Mag-jeans ka na lang, pwede ba? Huwag kang mag-alala. Hanggang tingin lang naman sila sa akin. Ikaw naman nakakahawak nito. Sabi ko sabay tawa. Ewan ko sa'yo. Wala siyang nagawa, Mama Mia, dahil hindi ko talaga binago yung suot ko. So ayun, nag-road trip kaming dalawa ni Alejandro. Kung saan kami makakita ng magandang lugar ay itinitigil niyang sasakyan. Pagkatapos ay nagpipicture kami doon. Humahanap din kami ng mga makakainan kapag nagugutom na kami. Siyempre, Mama Mia, talagang magugutom kami. Kaya sa sobrang gutom namin ay dumaan kami sa isang hotel. Gutom na gutom siya. In short, gusto na naman niyang umangkla sa akin. Pagpasok pa lang namin sa room na aming kinuha ay ngumiti na siya na parang nakakaloko. Ano ba yung ngiti mo? Ano nangyari sa'yo? Tanong ko. Wala lang. Masaya lang ako. Uy, Alejandro, yung nararamdaman mo, landi yan, hindi yan saya, kati yan. Oo na, landi na kung landi. Kasalanan mo naman, kasi masarap ka. Mama Mia, kung dati ay ako itong parang tinutukso-tukso siya, ako itong parang kinakalabit-kalabit siya, nung naisara na niya ang pintuan ng kwartong inuukupan namin, ay bigla na lamang niya akong sinugod. Pagkatapos ay bigla niya akong pinatalikod at iningud-ngud sa pintuan. Humahangos pa siya nung mga panahon na yon.
Para kaming mga manok na nag-aanuhan sa itsura naming dalawa. Yung kanyang mga labi ay panay ang halik sa aking lieg. Napakalakas din niyang mangagat sa akin. Hanggang sa nagulat na lamang ako, Mama Mia, nung narinig kong napunit ang suot kong v-neck na crop top. Ano yun? Tanong ko sa kanya. Wala yun. Pagtingin ko sa suot kong crop top ay napunit na ito. Agad ko siyang hinampas-hampas. Baliw ka? Paano na ako makakauwi ngayon? Huwag mo muna yung problemahin. Mamaya na yan. Sabi niya, sabay halik ulit sa lieg ko. Parang wala talagang makakapigil sa kati na kanyang nararamdaman nung mga panahon na yon. Humawak at humahaplos siya sa iba't ibang bahagi ng katawan ko. Hanggang sa bigla na lamang siyang lumuhod at bigla na lamang niyang tinanggal sa pagkaka-zipper ang short ko, Mama Mia. At nung tinanggal niya yon, dahil masyado nga yung hapit na hapit sa akin, ay sumama na rin ang suot kong underwear. Alam nyo na kung anong ginagawa niya. Hindi ko na idedetalye pa, Mama Mia, dahil baka merong mga minor de edad na palihim na nakikinig ngayon nitong iyong programa. Basta, isa lang ang masasabi ko. Nawala ang itim sa mga mata ko habang ginagawa niya yon sa katawan ko. After naming mag-check-in ay dumaan kami sa isang beach resort. Doon kami nanood ng sunset, Mama Mia. Nanood lamang kami at hindi kami naligo dahil wala naman kaming mga dalang damit. Hanggang sa gumagabi na at nagdesisyon na nga kaming dalawa na umuwi na rin. Habang nasa biyahe kami ay panay ang salita niya sa akin. Myra, alam kong hindi pa tayo matagal dalawang nagkakilala. Pero may chance ba ako sa'yo? Chance? Chance saan? Na manligaw sa'yo? Nako, alam mo, Alejandro, ako yung nasistress sa'yo. Dapat mo pa bang itanong sa akin yung ganyan? After na may mangyari sa atin dun sa kwarto ko? After kong sumama sa'yo ngayon? After na pinunit mo ang suot ko kanina? After na bumuka ka ulit ako? After na halos wala na akong ibang masabi kundi puro ungol na lamang at hinahayaan kita? Myra, seryoso ako. Bakit? Seryoso din naman ako sa sinabi ko. May pag-asa ba ako kung manliligaw ako? Pwede ba akong manligaw? Okay, fine. Yes, pwede. Sorry Sorry kung nauna yung honeymoon. Ikaw kasi, lagi mo akong tinutukso. Hindi mo ako nilulubayan. Ganun ba? Bakit? Ako lang ba ang babaeng nanukso sa'yo? For sure, sa mga barko, maraming mga bayarang babaeng aakyat doon kapag nakaangkorahe kayo, di ba? Uy, Inday, para sa kaalaman mo, kahit kailan hindi ako tumikim ng ibang babae. Ikaw ang nakauna sa akin. Oo, totoo. Humahawak ako ng ibang babae. Pero hanggang dun lang, hanggang halikan lang, hanggang momo lang. Yung talagang pumasok ako, never. Kasi para sa akin, dapat hindi yan ginagawa sa kung kani-kanino lang eh. Dapat ginagawa yan dun sa babaeng talagang may nararamdaman ka. Alam mo, wag mo nga akong pinaglololoko, Alejandro. Bakit ang galing-galing mong magdala? Wala ka pa palang experience. Syempre, lalaki ako. Natural, tumitingin ako ng mga malalaswang video dyan sa internet. At isa pa, di ba kasasabi ko lang, hanggang momol nga lang eh. Totoo ba? Maniwala ako sa'yo. Ewan ko, maniwala ka man sa hindi, basta para sa akin, ikaw ang una kong experience. Tapos, huwag ka nang magpaligaw sa iba ha. Girlfriend na kita.
Naiintindihan mo? Girlfriend mo na ako? Bakit, sinasagot na ba kita? Huwag ka nang tinutupak dyan, Myra. Alam mo, alam ko, may aantay na tayo sa loob ng 9 na buwan. Paano ka nakakasiguro? Sabi mo nga, 'di ba, wala ka pang experience. Paano naman kung baog ka pala? Sabi ko sabay tawa, Mama Mia. Hanggang sa dumating ang birthday ng asawa ni Kim. So as expected, invited pa rin yung mga magagandang best friends ni Kim. Ako, si Alexa, si Eliza, at yung iba pa naming mga kaibigan na hindi naman pumupunta dahil may kanya-kanya ng asawa. At dahil magkaibigan si Alejandro at ang asawa ni Kim, ay nandun din siya, Mama Mia. Sabay kaming pumunta sa bahay nila Kim. Huy sir, mabuti at naka-attend ka, sabi ng asawa ni Kim kay Alejandro. Oo nga kasi talagang sinadya kong pumunta dito, may binabantayan din kasi ako, sabi niya sabay tawa. Nako sir, mukhang tinamaan ka na yata dito kay Ma'am Myra. Biro naman ulit ng asawa ni Kim. Oo, headshot nga Tawa naman ni Alejandro. Mga baliw talaga tong mga lalaking to. Uy, babaeng malandi. Kayo na ba ni Mr. Kapitan? Tanong ni Eliza. Hulaan mo, sabi ko naman sabay tawa. Sige na, umamin ka na. Ang OA mo naman. Wow, oo na, OA na. Pero sige nga, umamin ka na, sabi ni Alexa. Oo. Char, congrats! Nako, talagang meron nang nagmamay-ari sa'yo. Nabenta ka na rin sa wakas. Sabat naman ni Kim. Teka nga, Myra, so meaning napasukan na? Oo, nadiligan na. Yung matagal nang tuyot na ilog. Sabi ko naman sabay tawa. Bumuhakak naman ng tawa yung mga kaibigan ko. Sana all hindi na virgin. Ako nito, sabi naman ni Alexa. Darating din tayo dyan, sister. 2 tayo. Sabi naman ni Alisa. Teka nga, Myra, matanong ko. Si Kapitan ba? Dax ba? Tanong naman ng mga kaibigan ko na nag-a-anticipate kung ano ang isasagot ko. Ewan, di ko naman nakita kasi nakapikit ako Sabi ko sabay malanding tumawa. Baliw ka? Sige na, sagutin mo na. Oo. Ikaw ba naman kapag nasarapan, hindi ka ba pipikit? Malandi talaga kami kung nag-uusap, Mama Mia. In short, napakaingay naming 4. Alam mo, talagang nakaka-thrill yung ganyan. Lalo na kapag unang beses mong mahawakan. Tapos ang thrill din sa pakiramdam kapag hinahawakan ka kahit saang parte ng katawan mo. Sabi naman ni Kim. Ganito talaga kami pag nagkikita ng mga kabarkada ko, Mama Mia. Napakaingay namin na wala kaming filter sa aming mga bibig. Kung anong maisip namin, kung ano ang gusto naming sabihin, talagang sinasabi namin kahit pa may masaktan o masaktan pa namin ang isa't isa. Kasi para sa aming magbabarkada, ayos na yung prangka kaysa naman tahimik. Pero lihim na pala kaming tinitira patalikod at tinatraidor. Kaya nga siguro yun ang dahilan kung bakit nagtagal ang friendship namin even after school. Habang kumakain kami at nandun kami sa long table, ay katabi ko po si Alejandro. Nung busy na kami sa kakachika, Mama Mia, kakashare ng kung ano-anong katatawanan na mga nangyari sa amin dati, ay bigla na lamang hinawakan ni Alejandro ang kamay ko na nasa ilalim ng table. Pagkatapos ay hinolding hands niya yon at ipinatong niya sa isa niyang paa.
Mama Mia, dahil sa sobrang magaslaw kong kumilos sa kakatawa, yung kamay ko ay umabot na sa pagitan ng kanyang mga hita nang hindi ko sinasadya. Nasagi ko na ang malaking bukol doon na alam kong nag-react dahil sa nangyari. And you know what I mean. Hindi rin niya namalayan na napunta na pala doon ang kamay naming dalawa. So it means ako lang ang nakamalay. Gosh, baka magpaangkla ako nito nang wala sa oras. Sabi naman ng utak ko. Sorry na talaga kung medyo malandi itong sender ninyo. Tawa ng tawa lamang ako noon, Mama Mia. Sakto lang naman ang lakas ng pagkakasagi ko ng kanyang pagkalalaki. Nung biglang lumingon sa akin si Alejandro. Ano nangyari sa'yo, love? Wala. Umiling-iling siya nung tinanong ko siya. Bilisan mo na dyan. Uwi na tayo, sabi ko. Bakit? Basta magmadali tayong umuwi. Kasi nasa mood ako eh. Bulong ko sa kanya habang malanding tumatawa. Mr. Captain, ano bang napakain mo dito sa kaibigan namin? Bakit ganyan na lang yan? Tawa naman ni Eliza na narinig pala ang sinabi ko. Hindi nakasagot si Alejandro, Mama Mia. Kaya inulit ko yung tanong ni Eliza. Uy, ano daw yung pinakain mo sa akin? Sabi ko naman sabay tawa ng tawa. Ewan ko sa'yo. Namula si Alejandro at halatang nahiya sa ginawa kong yun. Nagtawanan na lang kaming lahat. Lagot ka talaga sa akin kapag nakauwi tayo mamaya. Baka akala mo ihahatid kita diretso sa bahay ninyo. Sabi ni Alejandro sa akin ng pabulong. Baka akala mo rin na makakatulog tayo ngayong gabi. Tukso ko naman sa kanya. Talaga ha? Panindigan mo yung sinabi mo sa akin ha? Sige na, bilisan mo nang kumain dyan para marami tayong magawa. Gusto mo? Subukan kung ako naman yung mag-drive? I mean sa kotse mo? Sabi ko naman sabay tawa. Tumitig lang siya sa akin, Mama Mia, pagkatapos ay umiling-iling. Alam kong apektado na siya sa ginawa kong pagbibiro. Ewan ko talaga dito kay Alejandro, hindi na basta-bastang nabibiro. At dahil nga birthday, Mama Mia, hindi talaga mawawala yung inuman. As expected, lahat kami ay tumatagay at nakita kong umiinom din si Alejandro. Uy, wag kang magpasobra ha, kasi magdadrive ka pa pauwi, sabi ko. Akala ko ba ikaw yung magdadrive? Sabi naman niya sabay tawa. Ewan ko sa'yo. Halika nga rito, tabi tayo, sabi naman niya. Umupo kami sa may sahig, Mama Mia, dahil nandun lang naman kami sa loob ng sala ng bahay ni Kim umiinom. Para iwas chismis na rin at iwas torbo sa mga kapitbahay. Bale, kaming lahat ay nasa palibot ng isang round table sa kanilang sala. Nakaupo kami sa sahig kasi yung round table na yun ay parang coffee table lang naman. Habang nag-uusap kami, nina Eliza, Alexa at Kim, si Alejandro ay nag-umpisa na sa kanyang kalandian, Mama Mia. At dahil pek-pek shorts lang ang suot ko nung mga panahon na yun, ay pabor naman talaga sa naiisip niyang kamanyakan sa akin. Panayhimas niya sa legs ko. Pilit kong inaalis ang kanyang kamay sa legs ko pero every time na inaalis ko yun ay mas lalo tuloy inilalapit niya ang kanyang kamay sa aking perlas ng silanganan. Nagkatitigan kaming dalawa at syempre, Mama Mia, tinitigan ko siya ng matatalim na tingin. Pero itong taong to talaga hindi makapag-antay.
Totoo nga siguro yung sinabi niya sa akin na talagang kapag napukaw ang kaniyang ganong side ay mahihirapan na kami para patahimikin yon. At dahil hindi pa rin siya nagpapaawat sa kaniyang ginagawa, Mama Mia, ay sinabi ko sa sarili kong papatulan ko na tong lalaking to. Gusto pala niya ng hipuan? Gusto na pala niya ng manyakan? Tignan natin kung sino ang susuko sa aming dalawa. Nung inilagay na niya paunti-unti ang kaniyang kamay sa pagitan ng aking hita, Mama Mia, ay ako naman ang biglang hinawakan ang pagkalalaki niya. Nagulat siya at muntik pang mapatayo. Buti na lang at napigilan niya ang sarili niya dahil kung hindi ay mabubuking kami ng mga kaibigan namin na may ginagawa kaming kalaswaan sa ilalim ng mesa. Natawa ako sa naging reaksyon niya, Mama Mia. Ipinaabot ko sa pagtitig ko sa kanya yung pagbabanta ko na wag niya akong susubukan dahil talagang pumapatol at lumalaban ako. Siguro hindi na niya na tiis pa ay pinaakyat na niya ang kamay niya sa aking tiyan. Ako naman nung mga panahon na yon ay hinihimas-himas ko na rin ang nasa pagitan ng kaniyang mga hita. Hanggang sa hindi na nga siya nakatiis pa, Mama Mia. Bro, uuwi na kami ha. Baka kasi hinahanap na itong si Myra sa kanila eh. Sabi niya dun sa asawa ni Kim sabay lingon sa akin. Ano bang sinasabi mo dyan? Bakit ka ba nagmamadali? Sabi ko naman na tinutukso-tukso pa siya, Mama Mia, dahil alam kong hindi na niya kaya at gusto na niyang umangkla ulit. Halika na, love. Mag-aalas 12 na oh. Pilit pa niya sa akin. Sige na, aalis na kami. Sabi ko at nagpaalam na sa mga kaibigan ko. Habang naglalakad kami papunta sa kanyang sasakyan, ay sinabi kong ako nang magdadrive dahil nakainom siya. Oo nga, ikaw nga magdadrive. Alam mo naman na masaya ako kapag susubukan mong magdrive. Sabi niya sabay tawa. Tumahimik ka dyan, yung mukha mo napakamanyak talaga. Love, huwag mo akong iiwan ha, sabi niya. Ano na naman yung pinagsasasabi mo dyan? Sabi ko na para bang pabalang ang pagkasabi. Alam mo kasi napakahirap humanap ng babaeng katulad mo na madaldal. Baliw ka, lasing ka na nga siguro. Totoo, love. Lalo pa katulad mo. Ang ingay-ingay. Lalo na kapag tayong dalawa lang nasa loob ng kwarto. Sabi niya sabay tawa. Alejandro, manahimik ka dyan ha. Baka gusto mo, pababain kita dyan, itulak kita dyan. Alam mo, ikaw, napakagaling mong mang-asar sa akin. Napakagaling mong manukso, tapos kapag ikaw itong aasarin, napakamagagalitin mo naman. Mama Mia, habang nagdadrive ako, itong taong to ay patuloy pa rin sa kamanyakan na kanyang ginagawa. Haplos dito, haplos doon. Himas dito, himas doon. Ano yung mga kamay mo? Bakit kung saan-saan yan nakakarating? Ikaw naman, love, humahawak lang eh. Para hawak lang, ang damot mo naman. Hawak ba yan o dukot na? Sabi ko. Pwede mo namang itigil yung sasakyan, love, kung gusto mo. At bakit naman? Nasusuka ako sabi niya. Kaya naman, Mama Mia, itinigil ko ang sasakyan sa harap ng isang simbahan. Buti na lang at mayroong malaki-laking part doon na may malaki pang open space at nakapag-parking kami. Sige na, lumabas ka na. Sabi ko
para sana mailabas na niya yung sinasabi niyang nasusuka siya. Etong baliw na to ay tumitig lamang sa akin. Pagkatapos ay bigla niyang hinawakan at hinila ang kamay ko. Anong ginagawa mo? Kala ko ba nasusuka ka? Bigla na lamang niya akong hinalikan, Mama Mia. Napakasinungaling talaga ng taong to. Akala ko nasusuka. Eto lang palang gustong gawin. Hanggang sa unti-unti na niyang hinuhubad yung t-shirt na suot ko. Yung kamay niya ay hindi na mapakali at kung saan-saan na naglalanding. Alejandro, nasa loob tayo ng sasakyan. Paalala ko sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi tayo makikita dito. Hanggang sa hindi ko na namamalayan, Mama Mia, at nakakandong na pala sa akin si Alejandro. Love, nasa harap tayo ng simbahan. Sabi ko. Sakto, bibinyagan kita ulit. Sabi naman niya sabay tawa. Eto talagang taong to, kapag inaatake ng kamanyakan walang sinasanto. May sagot sa bawat sasabihin ko. Wala na akong nagawa dahil pati rin naman ako, aaminin kong nadadala na rin sa kanyang panunukso na kanina pa niya ginagawa doon pa lang sa bahay ni Kim. Nadala ako sa may init niyang haplos, sa may init niyang halik, hanggang sa tuluyan na nga kaming naghubot-hubad sa loob ng sasakyan. At tuluyan na ngang may nangyari sa amin, Mama Mia. At totoo nga ang sinabi niya. Bigla siyang bumalik dun sa kanyang kinauupuan pagkatapos ay ako naman ang kanyang pinahila. Ako ang pinag-drive niya sa biyaheng langit namin nung gabing yun sa loob ng kanyang sasakyan. At may pag-grind pa talaga akong nalalaman. Siyempre, mula nung may nangyari sa amin ay mas lalo akong nag-aral kung paano ba magpaligaya ng isang lalaki. Alam ko naman kasi, Mama Mia, na maraming pwedeng maging options itong si Alejandro. Gusto ko lang siyang bigyan ng good fight kung sakali mang magkaroon pa siya ng iba pang option. Mama Mia, nasa harap kami ng simbahan pero may ginagawa kaming milagro sa loob ng kanyang sasakyan. Huwag kang mag-alala. Yan si Lord, ilang beses na rin niyang nakakita ng mga couples na gumagawa ng bata. Alam mo, dinadamay mo pa talaga ang Diyos dyan sa kalandian mo sabi ko. Bakit? Hindi ka ba nasarapan? Tukso naman niya sa akin. Manahimik ka dyan? Ang sarap-sarap sampalin ng taong to. Dinadamay pa niya talaga ako sa kanyang kabaliwan. Well, totoo naman ang sinabi niya. Nasarapan din naman ako dahil kung hindi naman ako papayag na maulit yon. Yes, Mama Mia, 2 beses kaming alam mo na, dun sa loob ng kanyang sasakyan. Parang walang kapaguran ang aming mga katawan. Hanggang sa month of May, piyesta ito ng lugar namin. But sad to say, kailangan na namang bumalik ni Alejandro sa barko. Hindi pa sana ako papayag pero tumawag na naman ang kumpanya nila dahil kailangan na raw niyang bumalik sa pagsakay ng barko. So no choice ako dahil alam ko namang yun ang propesyon na kanyang napili. Love, aalis na ako papuntang Maynila next week. Ihahatid mo ako sa Maynila, ha? Ano? Baka nakalimutan mong may trabaho din ako sa munisipyo, sir. Mag-leave ka kahit 3 days lang. Samahan mo ko doon. Tapos ihatid mo ako sa flight ko. Ayoko, ang dami-dami ko ng absent. Sige na. Bawi tayo sa isa't isa kasi taon na naman ang ating paglalayo eh. Sige na. Saan naman tayo gagala? Pwedeng dun lang tayo sa bahay namin. Akala ko ba gagala? Bakit sa bahay niyo? Alam mo na,
Paano yung papa mo? Hindi yun nangingialam. Okay. So yun na nga, Mama Mia, nag-leave ako at pumunta kami sa bahay nila, tumambay doon. Nanood lang naman kami ng movie. Pagkatapos bigla na namang pinasukan ng kung ano ang utak ko. Love, tagay tayo, one-on-one. Pag-aaya ko sa kanya. Bakit? Kaya mo ba akong sabayan? Panunukso naman niya sa akin. Kaya yan. By the way, anyway, nandito lang naman tayo sa kwarto mo. Wala siyang nagawa, Mama Mia, dahil hindi ko naman talaga siya titigilan sa pagpilit hanggat sa hindi siya bibili ng maiinom namin. At habang nagwa one-on-one kami, ay tahimik lamang kaming dalawa. Love, naiinitan ako. Sabi ko, nung ilang shot na ang nainom namin. Nandyan ka na naman, Myra, ha? Anong andyan na naman ako? Wala. Tumigil ka nga. Bigla akong nag-init, Mama Mia, at nilapitan ko siya. Pagkatapos ay umupo ako sa isa niyang paa, paharap sa kanya. Agad kong hinalikan ng kaniyang mga labi. Pagkatapos ay pumunta ako sa kanyang mga pisngi hanggang sa kanyang leeg. Tumigil ka, Myra. Sabi niya. Ayoko nga. Hanggang sa unti-unti kong itinataas ang t-shirt niyang suot. Napakasarap naman talaga ng dibdib niya. Talagang malaki ito at ito talagang sinasabi nilang sexy na chest ng isang lalaki. Pinasok ko na ang kamay ko sa loob ng kanyang short at titig na titig lamang siya sa akin nung mga panahon na yon. Hanggang sa tumingala siya sa langit at may papikit-pikit pa talaga. Lumalim din ng lumalim ang kanyang paghinga. Myra, tumigil ka, ano ba? Hindi ko talaga siya pinansin hanggang sa inilabas ko na ang sandata niya. Yung bibig niya sinasabing tumigil ako, pero iba naman ang sinasabi ng kanyang best friend. Alam ko, Mama Mia. Alam ko na hindi na rin siya makapagpigil pa. Hanggang sa si Alejandro ay gusto na maging isa kaming dalawa. Pero hindi ako pumayag. Sabi ko, mga palad ko lamang ang gagawa ng aksyon. Alam kong nabitin siya pero kakaibang experience ko rin yon na binigay sa kanya. Hanggang sa pumunta na nga ng Maynila si Alejandro kasama ang asawa ni Kim. Hindi na lang ako sumama dahil hindi nga ako pinayagan na mag-leave ng matagal. Tinawagan nga ako ng munisipyo at kailangan ko na raw na bumalik agad dahil naka-maternity leave yung isa kong kasama. At dahil pabalik na rin ng barko ang asawa ni Kim ay sabay na lang silang dalawa ni Alejandro na pumunta ng Maynila. Busy ako habang nagsuscroll ako ng Facebook ko nung biglang dumating si Eliza. Tita, nandito po ba si Myra? Dinig na dinig kong tanong niya sa mama ko mula sa sala. Andun sa kanyang kwarto, pasukin mo. Uy, babae, may chismis ako sa'yo, dali. Agad siyang pumasok sa kwarto ko at naupo sa kama ko. Ano na naman yun? Alam mo namang tinitigilan ko ng pagiging marites. Alam mo kagabi, gumala ako kina Kim kasi may kinuha ako. Doon kasi dumating yung order kong Lazada eh. Alam mo naman 'di ba kapag walang tao sa bahay, doon ko ina-address. Oh, tapos i-direct to the point mo na nga. Ang dami mo pang paligoy-ligoy eh. Si Alejandro. Ano? Anong Alejandro? Myra, seryoso ako ha. Sana sagutin mo ako ng maayos. Biglang naging seryoso ang mukha ni Eliza. Mama Mia, at kinabahan ako. Oo nga, anong meron kay Alejandro? Boyfriend mo ba siya? Bakit nga? Etong babaeng to, sagutin mo nga ako, boyfriend mo ba siya?
Oo. Pagkasagot ko noon ay napamura siya, Mama Mia. Yun talagang crunching mura. Bakit? Anong meron? Di ba nga pumunta ako kina Kim? Tapos sakto naman na nakipag-video call si Kim sa kaniyang asawa. Sabi nito, na biglang tumigil. Tapos, nagtanong yung asawa ni Kim kung kayo ba raw dalawa ni Alejandro. So yun, sabi namin na oo. Kasi yun ang sinabi mo, 'di ba? Tapos, baliw, may ex pala itong si Alejandro. Eh, paano kung may ex siya? Ano naman kung may ex siya? Ngayon nga, wala naman sanang problema kung may ex siya. Kaya lang, yung ex ni Alejandro, pareho pala sila ng kumpanyang pinagtatrabahuan. Wait, sandali nga. Ex ni Alejandro at si Alejandro nagtatrabaho sa iisang kumpanya? Doon nagtatrabaho din ang babae? Oo, tapos mas may grabe pa, bakla. Kaya pala ganun dahil isa pala sa mga tumulong kay Alejandro para makapasok sa kumpanyang yan at maging kapitan ay yung ex niya. Ano palang trabaho ng ex ni Alejandro dun sa kumpanya? Tanong ko kahit na uneasy na ako nung mga panahon na yon. Ewan, basta ang sabi ni Kim, parang malaki ata ang posisyon ng babae sa kumpanya. Kaya nga niya napapasok dun si Alejandro eh. Yun lang pala eh. Pass is pass na, 'di ba? Sabi ko, Mama Mia. Ang totoo, medyo masakit sa akin pero inisip kong wala naman din akong pakialam nun. Kasi nga, past is past. Hindi na dapat pang balikan. Wala pa naman ako nung naging sila, so bakit magiging issue? Anong yun lang pala? Hindi ka ba nag-aalala na habang nandun si Alejandro sa Maynila, kasama niya ang balita ko, malandi niyang ex. Nakakatulog ka ba? Alam mo, Eliza, wag na nga kung ano-anong sinasabi mo, wag mo na akong pina-overthink. Baliw, wag kang maniwala, mismong asawa ni Kim ang nagsabi eh. Bakit alam ng asawa ni Kim? Myra, pwede ba gumising ka nga? Baka nakakalimutan mo. Sabay na umalis sina Alejandro at ang asawa ni Kim, 'di ba? Pareho sila ng kumpanyang pinagtatrabahuan, nakakalimutan mo ba 'yun? Hindi ako agad nakapagsalita, Mama Mia, nung mga panahon na 'yon. Para akong napipi. Nung nakaraang gabi ay hindi ako nakatulog na hindi ko alam kung bakit. Tapos eto naman si Eliza dumating na may ganitong uri ng balita. Hindi ako nakakatulog hanggang sa nakapag-video call si Alejandro. Nasaan ka? Agad kong tanong sa kanya. Nandito sa kwarto. Nag-check-in pala siya sa isang hotel at nag-aantay siya sa kanyang mga papeles dahil napakarami talagang kailangang asikusuhin kapag seaman ka para makabalik ng barko. Sinong kasama mo? Tanong ko ulit. Ako lang. Love, matanong kita. Ilan ba ang naging ex mo? Ano? Bakit mo naman tinatanong yan? Wala lang, curious lang ako. Nako, eto na ba yun? Yung may mga selusan? Tanong niya. Baliw ka eh. Bakit? Hindi ka ba magsiselos? Tanong niya ulit. Depende. Love, tigilan mo na yung pag-iisip ng advance, okay? Hindi yan maganda. Yung pag-overthink. Nagtanong lang naman ako kung ilan ang naging ex mo. Advance na ba agad yun? Mama Mia, deep inside ay medyo nasasaktan ako dahil parang iniiwasan niya ang usaping yun. Isa lang naman naging ex ko, sagot niya. Asa na yung babae ngayon? Matagal bago siya nakasagot. Inisip ko, sige magsinungaling ka, Alejandro. Baka akala mo, ikaw lang ang marunong na magloko.
Andito siya sa kumpanya, nagtatrabaho. Sang kumpanya? Tanong ko. Love, bakit parang bigla kang na-curious sa ex ko? Bakit bigla kang nagtanong tungkol sa kanya? Sabi ko nga, curious lang ako, 'di ba? Hindi naman siguro natin 'to pag-aawayan, love, 'di ba? Sabi niya. Hindi kung sasagutin mo ko ng maayos. Love, ikaw lang sa akin. Promise. Maayos ako dito. Hindi ako gumagawa ng kalokohan. So, saan nga nagtatrabaho yung ex mo? Medyo tumaas na ang boses ko nung mga panahon na to, Mama Mia. Love, paiintindihin kita sa sitwasyon pero in person tayo mag-uusap ha. In person natin yan pag-uusapan. So meaning, sa susunod na taon na naman, doon natin to pag-uusapan ulit. Love, pagod ako eh. Galing pa ako sa medical ko. Sabi niya. And so, pwede sa susunod na araw ka na lang maging ganyan? Pwede sa susunod na araw mo na lang ako awayin? Hindi kita inaaway, Alejandro. Nagtatanong lang ako. Alam ko namang papunta tayo dyan eh. Kasi hindi ka sumasagot ng maayos sa mga simple kong tanong. Sabi ko nga, iintindi ko sa'yo ang lahat sa pagbalik ko dyan. Kasi napakahirap mag-explain ng mga ganitong bagay na hindi in person. Okay? Sige na, may pipirmahan pa ako. Pupunta pa ako sa kumpanya. Pipirmahan kaya? Sabi ko na alam ko na ramdam niya na may laman ang mga sinabi kong ganon. Love, ano nangyari sa'yo? Mag-usap tayo mamaya ha. Bye, love you. Okay, yun lang ang sagot ko. Mama Mia, dahil nga nag-exchange account kaming dalawa ay inopen ko yung Facebook account niya. Wala naman talaga akong balak na gawin yon kung hindi lang talaga dumating ang issue na to. Pagbukas ko ay wala naman akong nakita so medyo kumalma ako. Tinignan ko yung mga chat messages niya at wala namang babae except sa kanyang mga relatives. So nag-automatic log out ako doon. Kinagabihan ay nakapag-video call sa akin si Alejandro. Hindi ko na inopen up pa yung topic tungkol sa kanyang ex. Habang nagvi-video call kami, Mama Mia, ay bigla na lamang itong nakatulog at humihilik pa. Siguro pagod lang galing sa trabaho o galing sa ginagawa niya. Until naisip kong buksan ulit yung Facebook account niya. May isang message na nag-pop up galing sa kasamahan niyang seaman rin. Brad, balik ka raw dito bukas kasi may pipirmahan ka pa raw, sabi nung ex mo. Nako, baka marriage certificate na ito. Yun ang nabasa ko, Mama Mia. Kaya naman, sino bang babae ang hindi papasukan ng kung anong demonyo ang utak kapag nabasa yung ganon? Hindi ba? After kong nabasa yon ay pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Wala akong balak na i-block si Alejandro sa Facebook at sa iba pang mga social media account. In short, nag-go with the flow lang ako. Pero hindi talaga maiwasan na makaramdam ako ng sakit sa dibdib ko, Mama Mia. Pero inisip ko nung mga panahon na yon, dapat hindi ako masyadong attached dito ka Alejandro, kay bago-bago pa namin, hindi ba? Kaya dapat with limitations pa rin. Our communication was okay. Wala siyang kaalam-alam na may nabasa na ako sa kanyang messenger and nagulat na lamang ako, Mama Mia, na yung pag-open ko ulit sa Facebook account niya ay wala na yung message na yon. In short, dinilit ni Alejandro. Ayon. Nung mga time na yon, inisip ko, magsisinungaling siya sa akin. Lolokohin niya ako. Okay, fine. Bakit siya lang ba ang lalaki sa mundo? Malandi. Tawag sa akin ni Alisa
At nandito na naman ito para ayain ako para lumandi kami. Ano yon? Sagot ko. Uy, bakit? Bad mood ka ba, iha? Hindi naman. Anong sa atin? Gala tayo. Punta tayo sa lugar na malayo, sabi niya sabay tawa. San nga? Alam mo na, dun sa maraming mga baby boys. Nababaliw ka ba? Dun? Tanong ko nung sinabi niyang lugar. Ang layo nun. Anong gamit ng motor, sis? Alam mo namang may trabaho pa ako eh. Lunes naman bukas, and then okay lang naman na malate ka kasi magpa-flags racing pa, 'di ba? Nay, nakakapagod. Alam mo, Myra, pwede ba magbihis ka na nga doon? Yung sexy ha, kasi magdi-disco tayo. Bakit, may kakilala ka ba doon? Wala, pero parang masarap doon eh, kasi sabi nila, 'di ba? Home of the baby boys 'yon. I mean, home of the matamis na pasalubong. Sabi niya sabay tawa. Meron naman akong choice na humindi, Mama Mia. Pero dahil nga maingay sa tenga itong babaeng to at matagal-tagal na rin naman akong hindi nakagala, ay pumayag na lang ako sa biglaang pag-aaya niya ng ganon. 5:00 na ng hapon kami nakarating doon sa sinasabi niyang lugar. At dahil hapon na nga, ay kumain muna kami sa may barbecue station doon sa harap ng palengke. Mama Mia, nung mga panahon na yun, ay pakiramdam ko talaga medyo nakawala ako sa hawla. So ayun na yun, dahil nga medyo nagutom kami sa biyahe, ay naparami kami ng kain. Pagkatapos nun ay pumunta nga kami sa disco na sinasabi niya. Pwede naman akong gumala at mag-enjoy. Total, wala namang nagmamahal sa akin. Nung bigla na lang may tumawag. Pagtingin ko sa cellphone ko ay si Alejandro pala. Oh, bakit? Sagot ko. Asan ka? Ikaw, asan ka? Tanong ko. Nasa hotel. Sasakay na ako next week ng barko. Kasi kararating lang din ang result ng medical examinations ko. Mabuti kung ganon. Halika, sumunod ka dito sa akin. May trabaho ako eh, sabi ko. Nasaan ka ngayon? Sinabi ko ang lugar kung nasaan ako, Mama Mia. Nagulat siya, tinanong kung anong ginagawa ko doon. Ano? Gumala kasama si Eliza. Umuwi ka na? Kararating pa lang namin eh. Wala akong pakialam, umuwi ka na, sagot niya. Bakit? Ikaw ba boss ko? Bakit ka nangingialam? Umuwi ka na nga. Ano bang meron dyan? Naiirita na rin niyang sagot. Disco raw, sabi ni Eliza. Umuwi ka na, love, please. Pakiusap niya, Mama Mia. Tumitig lamang ako sa kanya. Iba talaga kapag mahal mo ang isang tao. Yun bang feeling na natatakot ka na ituloy ang paglalandi mo dahil baka iwan ka niya. And promise, wala ka talagang mararamdamang kasiyahan. Kapag gumala ka, tapos alam mong mali ang paggala na yun dahil hindi aprobado ng taong mahal mo. Bigyan mo ako ng rason kung bakit pauuwiin mo ako. Sabi ko, Myra, hindi ka na single. Isipin mo may boyfriend ka kaya umayos ka. Hindi naman ako mangdidisco para kumuha ng lalaki. Pero pwede rin kung yun ang iniisip mo. Biro ko sa kanya. Mama Mia, nung mga panahon na yun ay biglang naging violet sa paningin ko ang mukha ni Alejandro. Nagtampo siya. Hinayaan ko na lamang siya. Mamaya ko na siya lambingin kapag matapos na akong mag-enjoy.
So ayun na nga, hindi rin ako nag-enjoy gaya ng sabi ko at parang naging bodyguard lamang ako ni Alyssa nung mga panahon na yon. Sure, nag-shot ako ng konti pero hindi naman marami at umupo lang ako sa may gilid at nakatingin lamang sa mga taong nag-e-enjoy. 2:00 na ng madaling araw nung nakauwi ako ng bahay. Ako ang ginawang driver ni Alyssa dahil itong best friend ko ay lasing na lasing. Kaya naman nahirapan talaga ako dahil natatakot ako na baka mahulog din siya habang nakasakay kami sa motor niya. Pagdating ko sa bahay ay agad akong pumasok sa banyo para mag-prepare na para matulog. Pagkatapos ay humiga agad ako. Kinabukasan, pumasok pa rin ako sa duty ko sa munisipyo at super busy talaga ang life ko kasi nga Monday at napakaraming tao ang pumupunta doon. Nung noon break na ay pumunta ako sa mayor's office kasi may hinahahatid akong mga papeles. Pagbalik ko sa opisina ay nagulat ako dahil nandun si Alejandro at nakaupo sa upuan ko habang may bouquet of flowers sa mesa ko. Ang laki ng ngiti niya. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ko. "Namimiss ka?" Medyo kinilig ako pero hindi ako nagpahalata. "Akala ko ba sasakay ka na?" "Oo, pero galit ka eh. Kaya mag-e-explain muna ako sa'yo para maging maayos bago ako umalis." Kinahaponan, Mama Mia, ay sinundo niya ako. Hindi ako nagsasalita habang nasa loob kami ng kanyang sasakyan. Silent na silent ang hapon na yon hanggang sa dumating kami sa bahay. Nagulat si Mama dahil bakit biglang nagpakita si Alejandro ang alam ng lahat ay sasakay na ito ng barko. "Oh, nandito ka pa pala, Alejandro. Akala ko sumakay ka na ng barko." "Eto kasing anak mo, tita eh. Nagmamaktol." Tinignan ako ni Mama. "Ayusin mo yung utak mo, Myra, ha? Yan talagang ugali mo. Naku, talagang maiiwan ka ng lalaki." "Kung gusto niyang mang-iwan, di bibitawan. Simple." Sagot ko at pumasok agad ng kwarto ko. Sumunod pala si Alejandro sa akin. Yung baliw ay bigla na lang talagang yumakap. Pero in-expect ko na nagagawin niya yon. Hanggang sa lumalim ang halikan namin. San pa ba mapupunta ang halikan kundi sa matinding bakbakan lalo na kung kayo lang ang nasa loob ng kwarto. So ayun na nga, another angkla na naman. Baka sa pag-aakala mo, maayos na ako ha, nawala na yung galit ko sa'yo. Hindi ako magsusorry dahil wala naman akong ginawang kasalanan, sabi niya. "Wala? Kung wala, bakit ka umuwi dito para magpaliwanag?" "Alangan? Kailangan kong umuwi dahil nung tumawag ako, gumagala ka na sa kung saan-saan. Tapos pumupunta ka pa ng disco." Yan ang lagi mong itatak dyan sa kukote mo ha. Kung akala mo magmumukmuk ako at iiyak-iyak dahil kumabit ka sa iba, Diyos ko, Alejandro, mag-isip ka. Hindi ka kabawasan sa beauty ko, no? Alam mo, hindi lang naman yun ang dahilan kung bakit ako umuwi eh. Namiss din kita. Hindi ko na napigilan ng sarili ko dahil namiss ko rin naman siya, Mama Mia. Hanggang sa nakasakay na nga si Alejandro ng barko. Nalaman ko na lamang na buntis pala ako. 2 months na. Pinaalam ko kay Alejandro, Mama Mia, kahit matagal ko pa siyang hindi na-contact dahil walang signal. Yung baliw nung malaman niyang buntis ako ay uwing-uwi na siya. Kaso bawal kaya wala siyang magawa. Buntis ako? Pag-amin ko sa kanya nung tumawag siya. "We, totoo ba yan, love?" "Oo nga, love, buntis ako. Kaso hindi ikaw ang ama." Pagbibiro ko sa kanya. "Ayusin mo nga yan, Myra. Baka talagang hindi na kita matansya ha."
Galit niyang sabi pero kinikilig naman ako nung mga panahon na yon. Oo nga love, seryoso ako. Alam mo, alam kong hindi yan totoo. Ikaw pa, patay na patay ka sa akin. Sabi naman niya sabay tawa. Ang feeling mo, so baka akala mo nakakalimot na ako ha? Peke ba yung pagdila-dila mo sa akin ha? Peke ba yon yung pag-una mong pagtawag sa akin? Tumawa na lang ako, Mama Mia. At hanggang sa mabilis din na lumipas ang mga buwan at nakauwi na rin sa wakas si Alejandro. Pero hindi siya nakarating sa araw ng panganganak ko. And happy to say na healthy baby boy yung inilabas ko sa sinapupunan ko at manang-mana naman talaga kay Alejandro. Para silang pinagbiyak na bunga. Hindi talaga sa akin nagmana, Mama Mia, kundi sa kanya. Noong nag 1 year na ang anak namin, meaning 1 year na ring tigang si Alejandro dahil hindi talaga ako nagpapagalaw sa kanya. Kasi takot ako na baka masundan. Ayoko pang mabuntis ulit dahil nakakatroma ang sasakit ng panganganak. Nung magbe-birthday na si Alejandro ay syempre pinaka-sexy kong damit ang sinuot ko, Mama Mia. Ayoko naman na isipin niyang losyang na ako dahil nanganak na ako. Love, sexy natin ngayon ah. Oo, syempre, baka mabenta pa ako sa iba. Biro ko naman sa kanya. Tapos yung mukha niya ay hindi na naman maipinta. May kakilala ka ba na single, love? Kasi makikipag-video call ako eh. Biro ko ulit. Alam mo kung anong ginawa niya, Mama Mia? Nauna siyang humiga na hindi ako pinapansin. Sige, tignan natin ah. Huwag kang mangalabit sa akin mamayang gabi. Sabi ng utak ko. Nung pumasok ako sa kwarto ay nakahiga siya at naghihilik. So ang ginawa ko, Mama Mia, ay humiga rin ako pero umuungol ako habang pikit ang mga mata ko. Namalayan kong gumalaw siya pero hindi ko pa rin siya pinansin. Nung bigla akong marinig na parang lumalalim na ang kanyang paghinga. Meaning tinatablan na siya ng ungol ko. Napaka-weak talaga ni Mr. Kapitan. So ayun na nga, mas lalo pa akong ginanahang manginis sa kanya. Noong unti-unti ko nang binababa ang kamay ko sa perlas ng silanganan ko. O diba? Self-pleasure lang ang peg ng tita mo. Medyo kasi parang naiinis kuno siya sa akin nung mga panahon na yon. Tignan natin kung mapapanindigan niya yung inis na sinasabi niya. Hinahaplos-haplos ko na ang katawan ko nung mga panahon na yon nung bigla siyang nagsalita. Hindi ka ba talaga titigil? Hindi ko pa rin siya pinansin, Mama Mia. Hanggang sa hindi na nga siya nakatiis at pinadapanan niya ako at agad niya akong inararo. Medyo sarap na sarap ako nung mga panahon na yon. Basta, wag mo nang ulitin yun ha. Kasi alam mo naman, nanggigigil talaga ako kapag inunahan mo ko eh. Sabi niya nung matapos ang first round naming dalawa. Hindi lang kasi 1 round ang ginawa namin nung gabing yon. Yun na ata ang nagsisilbi kong birthday gift sa kanya eh. Kahit kasi anong gawin namin ay hindi kami tinatablan ng antok, kaya naman nagpainit na lang kami ng aming mga katawan. Siyempre, 1 taon ding tigang ang Lolo Alejandro nyo. Kinabukasan, Mama Mia, ay talagang halos binugbog ang pakiramdam ko. Hindi kasi niya talaga ako tinigilan hanggat hindi siya hapong-hapo. Halos minu-minuto ay nangangalabit. At nung handa na nga ang breakfast, yung bata ay na kay Mama. Samantalang si Alejandro naman ay nasa kusina at nagluluto dahil siya pala ang naghanda ng breakfast namin. Ako ay sitting pretty lamang nung mga panahon na yon. Kasi sabi niya,
napuyat daw ako kagabi. Noong bigla na namang pinasukan ng malanding pusa ang utak ko. Lumapit ako sa kanya at nag-backhug ako. Sakto naman na dumating si mama galing sa labas dahil pinainitan niya ang bata. Noong may biglang pumasok sa utak ko. Imbis yung kamay ko ay nasa tiyan ni Alejandro ay unti-unti ko itong ipinahaplos sa kanya pababa. Hanggang sa napunta na nga ito sa pagitan ng kanyang hita. Naramdaman ko talaga na tense na si Alejandro, Mama Mia. Mas lalo tuloy akong ginaganahan kapag ganon na kinakabahan siya. Hanggang sa unti-unti kong pinasok ang kamay ko sa loob ng kanyang underwear at doon ay malaya ng nakakapa ng kamay ko ang kanyang sandata. Mayra, padidehin mo na yung bata, tawag ni mama. Oo ma, sabi ko nang hindi pa rin binibitawan ang hawak-hawak ko. Si Alejandro naman ay pinipigilan ng kanyang ungol pero may lumalabas pa rin sa kanyang bibig. Buti na lang at busy si mama sa bata. Tawang-tawa talaga ako nang ginagawa ko yon. Mamaya ka, tignan natin kung makalakad ka pa. Pagbabanta niya sa akin. Okay, that's the way I like it, Captain, sabi ko naman. Pagkatapos ay binitawan ko yun at lumapit ako kay mama at kinuha ko yung bata mula sa kanya. Habang si mama ay patuloy sa pagtutupi ng mga damit na nilabhan niya. Habang pinapadede ko yung anak namin ay nakita ko si Alejandro na titig sa dibdib ko, Mama Mia. Nung mga panahon na yon ay hindi na rin ako nagpaawat pa at tinutukso-tukso ko na naman siya. Mama Mia, sa ngayon ay nag-propose na sa akin si Alejandro. Nagpaplano na rin kami ng kasal pero hindi ako pumayag na ngayon kasi medyo mataba pa ako kasi kagagaling ko lamang sa panganganak. Gusto ko sexy ako once maglakad ako papunta sa harap ng altar. Siyempre, isang beses lang tayong ikakasal, hindi ba? Dapat tayo na ang pinakamaganda sa araw na yon. Ang plano ko kapag mag 3 years old na ang anak namin ay magpapakasal na kaming dalawa para may ring bearer na. Sabi naman ni mama ay ayos na sila ni papa kung ano ang magiging desisyon ko dahil naibigay ko na sa kanila ang apong gustong-gusto nila. Although alam ko naman na mas gugustuhin pa rin nila na makita akong maglakad sa aisle ng simbahan. Sa mga single dyan, nako, wag talaga kayong gumaya sa akin na nakipag-random video call sa isang taong hindi naman kakilala. Baka mapunta kayo sa Arabo niyan, sige kayo. Hanggang dito na lamang ako, Mama Mia, at maraming salamat sa pagbabasa nitong aking kwento ko at sa pagbibigay ng oras kahit na medyo mahaba ito. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon at sa lahat ng mga nag-comment, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lang itong malandin yung sender, Mayra. Grabe naman itong kwento ni Myra. Ako naman, napakaswerte. Sana all siniswerte. Hangad ko ang talagang patuloy na pag-usbong, pag-blossom ng inyong relasyon at hangad ko rin ang pagpapakasal niyo soon. Maraming salamat sa pag-share mo nitong iyong kwento dito sa ating programa. At sa mga nanonood at nakikinig ngayon, kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, please do not hesitate to like and share this video. Click nyo na rin yung notification bell para lagi po kayong nanonotify sa tuwing meron po tayong uploads dito sa ating YouTube channel. Kung may sarili ka ring kwento ng buhay, alam niyo na kung anong gagawin. Mag-ano kayo dyan?
Maggawa kayo ng kwento nyo tapos email nyo lamang mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta. I love you all so much. Hanggang dito na lamang. Ako ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat hanggang sa susunod nating video at kwento. Paalam!